Kayo po dyan sa Courage, kailan nyo po napag-alaman na may ganitong issue sa GSIS? Wala. Ma'am Cha, nalaman na po namin yan kasi di ba nang pumutok yan, ang mga Board of Trustees mismo ang nagreklamo. If I remember right, one of the members of the Board of Trustees is the former ombudswoman na Oo. Mercedes Gutierrez, na Mm-mm. siya ang isa sa mga nagreklamo tungkol po dito sa investment at iba pa nilang mga members of the Board of Trustees. Kasi sa investments, unang-una po, ang dapat ay may committee report yan, may investigasyon yan, Mm-mm. or pagsaliksik na talagang tama ang pag-invest sa kanya at hindi malulugi o for whatever. At secondly, dapat po ay may approval talaga yan ng Board of Trustees as in Mm-mm. any big deal or any investment deal as in any other government corporation. Kinakailangan po ay may approval yan ng Board of Trustees or Board of Directors ang pinaka-highest policy-making body ng isang korporasyon. But in this case, wala pong ginawa. Kaya problemado po talaga ito. So they can do left and right kung ano ang gusto nila sa sitwasyon kung hindi ito mabibigyan ng tamang aksyon at correction. Opo, opo. Kasama po kasi kayo sa directly na po pwedeng maapektuhan ito, no, kung sakali magkaroon ng problema sa financial standing nitong GSIS. Pero bukod po dito sa mga ipinapahayag niyo pong opinyon, ano po yung konkretong hakbang ng Courage? Ngayon po na nagkaroon na ng suspension from the Ombudsman, kayo po ba, maglalabas din po ba kayo ng official statement from the group or magkakaroon din po ba kayo ng mga kilos protesta? O di kaya naman ay kayo po ba, napag-uusapan nyo na po ang posibilidad ng pag-file mismo ng kaso? Naggawa na po kami kaagad ng reaksyon nung nangyari po ito. Last like in the case, kung maalala niyo po na kayo rin po ang nag-report. Nung halimbawa po, di ba, ang sa Bangko Sentral ng Pilipinas, yung ghost employees, alala niyo po ba yon? Na kami rin po ang isa sa mga tumutok po dito po sa problema ng BSP in the same way na tututukan po namin talaga itong sa GSIS. Dapat magkaroon ito ng konklusyon na tamang konklusyon na kung sino man ang dapat mga parusahan ay dapat parusahan at hindi na tolaran.